Maraming Pilipino ang nagpupuyat araw-araw, pawis na pawis, pero tila ba lagi na lang kulang ang pera. Samantalang ang iba, walang mataas na pinag-aralan, ay nag-umapaw naman ang kayamanan. Parang hindi patas, di ba? Pero hindi naman talaga ito tungkol sa talino, swerte, o pagod. May isang partikular na ugali, isang gawi, na kapag tinanim mo sa puso't isipan, lubos na magbabago ang takbo ng buhay mo. At sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ito gagawin, maiiwasan ka ng tagumpay. Maaaring may pera kang makuha, pero panandalian lang yon. Pero kung gagawin mo ito ng tama, gaya ng ginawa ko at ng marami pang iba, handa ka na sa tagumpay na matatag at pamatagalan. Akala ko noon, swerte lang ang lahat. Tamang lugar, tamang panahon, o kaya'y mayamang pamilya. Pero mali pala ako. Ang nagbago sa buhay ko. Ang paulit-ulit na pag-uulit, araw-araw, ng mga positibong kaisipan hanggang sa maging bahagi na ito ng pagkatao ko. Hindi lang isang libro o isang nakaka-inspire na linyang nabasa ko. Ang pag-uulit ang susi. Nang ibigay sa akin ang librong Think and Grow Rich, lubog ako sa kahirapan. Walang pag-asa, walang pera, walang diploma. Wala akong anumang bagay na magsasabing magbabago ang buhay ko. At para sabihin ko sa'yo, hindi ko rin naman akalain kaya ko. Pero hindi lang basta ibinigay sa akin ang libro, binigyan din ako ng isang instruksyon, gawin mo ang sasabihin ko. Araw-araw. Hanggang sa mali na ako o kaya'y gumana na ito. At ginawa ko. Hindi ko lang binasa ang libro, pinag-aralan ko, sinulatan ng notes, pinag-isipan ang bawat salita, araw-araw. Inulit-ulit ko hanggang sa maniwala na ang aking isipan, kahit ang realidad ko'y kabaliktaran. Napapansin mo ba kung gaano kadali maniwala sa mga negatibong bagay na sinasabi nila tungkol sa'yo, pero mahirap maniwala sa mabubuti, kahit galing pa ito sa taong nagmamahal sa'yo? Hindi ito dahil mahina ka, kundi dahil sanay ka na. Mula pagkabata, narinig mo na ang mga limitasyon mo, ang mga bagay na hindi mo kaya, hindi mo dapat gawin, at hindi magiging posible. Ang paulit-ulit na pag-ulit ng mga mensaheng ito ang bumuo ng pagkatao mo. Kaya bakit ka pa magugulat sa kapangyarihan ng pag-uulit ng isang bagong ideya sa pagbuo ng bagong buhay? Dati, naglilinis lang ako ng sahig sa isang maliit na opisina, $30 ang sahod kada buwan. Pero inulit-ulit ko sa isip ko na hindi iyon ang tadhana ko. Na may kakayahan ako. Na ang isipan ko ay mas malakas pa sa kahit anong diploma. At araw-araw, dumadami ang mga oportunidad. Lumaki ang mga kontrata ko sa paglilinis, isa-isa. Maya-maya, nagtatrabaho na ako sa Toronto, Montreal, Boston, Atlanta, London. Pagtingin ko, nasa higit $100,000 na ang kinita ko sa unang taon. Tandaan mo, walang kolehiyo, walang magandang resume, walang malawak na karanasan. Ang pag-uulit ang nagdala ng malaking pagbabago. Pero hindi basta pag-uulit lang, may layunin ito, may pananalig, may malinaw na intensyon. Nag-aaral ako araw-araw, nagsasagawa ng positive affirmations, nagbabasa ng malakas, nagvi-visualize ng mga gusto kong makamit, inihahanda ang sarili ko sa emosyong gusto kong maramdaman, kahit ang labas ay puro problema pa. Sabi ng marami sa akin, Bob, sinubukan kong mag-affirmations ng 1 linggo, pero wala namang nangyari. At ang tanong ko, ilang taon mo namang inulit-ulit ang kabaligtaran? 20 taon? 30? 40? Akala mo ba mawawala yon sa loob lang ng 5 araw? Akala mo ba matatalo ng isang bagong ideya ang matagal nang nakatanim sa'yo dahil lang sa 1 linggo kang excited? Ano ang sinasabi ng science? Hindi pinaghihiwalay ng subconscious mind ang totoo sa hindi totoo, tinatanggap nito ang inuulit. At ang inuulit ay nagiging totoo para dito. Kaya hindi mahalaga kung naniniwala ka ba sa simula, ang importante ay ulitin, ulitin, at ulitin hanggang sa maging totoo sa loob mo. Dahil kapag totoo na sa loob mo, mayayon na rin ang labas. Iyan ang pinagkaiba ng mga taong nagbabago ng buhay at ng mga nananatiling stagnant. Nakita ko ito sa libo-libong tao, may ilan pang mas matalino at may talento pa sa akin, mas mayaman at mas maraming opportunity, pero hindi nila ginawa ito. Gusto nila ng mabilis, ng magic solution, ng instant success. Pero ang tagumpay ay isang milagro na unti-unting nabubuo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-uulit ng isang bagong katotohanan. Ngayon, isipin mo kung gaano karaming magagandang ideya ang pumasok sa buhay mo at pinabayaan mong mawala. Ilang projects ang sinimulan mong masigasig tapos iniwan mo dahil sa unang problema. Alam mo na ito, nararamdaman mo na ito.
At alam mo pa ang isa pa. Ayos lang yan. Dahil ngayon magsisimula na ang pagbabago. Ngayon alam mo na ang dapat mong gawin, at simple lang ito, pumili ng tamang ideya at ulitin, ulitin hanggang sa baguhin ka nito sa loob. At kung nagdududa ka pa, ayos lang, nagduda rin ako. Pero magduda ka habang ginagawa mo. Magduda ka habang inilalapat mo, magduda ka habang inuulit mo. Dahil sisiguraduhin ko sa'yo, darating ang panahon na mawawala na ang pagduda. At ang matitira ay ang bagong bersyon mo, ang bersyon na alam mong nandyan na, pero hindi mo alam kung paano ilalabas. Mas malapit na ito sa inaakala mo, hinihintay ka lang sabihin, araw-araw na to, hanggang mangyari to, para na to sa akin. Matagal kong inakala na ang kakulangan ng oportunidad ang dahilan kung bakit hindi ako umuunlad. Akala ko ay dahil sa kawalan ng mataas na pinag-aralan o baka naman dahil wala akong malalakas na kakilala. Ngunit sa paglipas ng panahon, matapos ang maraming pag-aaral at obserbasyon, natuklasan ko na ang tunay na hadlang ay mas malapit pa sa inaakala ko. Nasa salamin pala ito, ang imahe ko sa aking sarili. Ang iyong pananaw sa sarili ang nagtatakda ng limitasyon ng buhay mo. Kahit anong pagod mo, kahit anong gusto mong umunlad, kung sa loob mo, maliit ka, walang halaga, limitado, yon ang mararanasan mo. Dahil ang mundo ay refleksyon lang ng imahe mo sa sarili. Naranasan ko ito. Nahihirapan akong makipag-usap, sobrang mahiyain ako. Seryoso, hindi ko nga maitanong ang kahit ano sa publiko, minsan pati sa pribado. Hindi ako komportable, nahihiya at insecure. At ang nakakatawa, noon ko pa nga pinaganda ang buhay ko sa pananalapi, nagtayo ng milyonaryong kumpanya, pero sa loob, feeling ko kulang pa rin ako. Naranasan mo na ba yon? Na may magandang nangyari, pero feeling mo hindi pa sapat, hindi ka karapat-dapat, at madidiscover nila na peke ka lang. May pangalan yan, disonansya sa kung ano ang meron ka sa labas at sa tingin mo sa sarili mo sa loob. At ito ang nagdudulot ng self-sabotage. Doon ko na-realize na kailangan kong baguhin ang pananaw ko sa sarili kung gusto kong tunay na umunlad. Hindi ito tungkol sa pagiging mapagmataas, tungkol ito sa emotional survival. Dahil kapag hindi umaayon ang loob sa labas, may nasisira. Ang relasyon mo, kalusugan mo, ang negosyo mo, pati ikaw mismo. At alam mo kung paano nagsimula ang pagbabago. Sa isang di malilimutang pangyayari. Nanonood ako ng talk ni Bill Gove. 1,000 tao sa audience. At siya, nasa harap, may hawak na mikropono, nagsabi ng isang bagay na tumusok sa puso ko, kung gusto kong maging malaya, kailangan kong maging ako. Hindi ang inaasahan mo sa akin, hindi ang inaasahan ng asawa ko, hindi ang inaasahan ng mga anak ko. Kailangan kong maging ako. Noon, may gumising sa akin. Parang narinig ko na ang tinig ng kaluluwa ko. At nagdesisyon akong matututo akong makipag-usap, magpakita, mag-express, at maging malaya, kahit natatakot ako. Hindi madali. Hindi nawala ang insecurity overnight. Kailangan kong buuin muli ang pananaw ko sa sarili. Sinimulan kong ayusin araw-araw ang tingin ko sa sarili, hindi sa mga salita lang, kundi sa tuloy-tuloy na pagsasanay. Nakikita ko ang sarili kong nagsasalita sa maraming tao, may kumpiyansa, nagbibigay inspirasyon. At inuulit ko ito hanggang sa tanggapin na ng sistema ko na totoo na ito. Napatunayan na ng psychology na ang utak natin ay nag-ooperate based sa internal consistency. Ibig sabihin, gagawin nito ang lahat para mapanatili ang pagkakatugma ng labas sa loob. Kung naniniwala kang hindi ka karapat-dapat kumita ng mahigit 2,000 piso kada buwan, sisirain ng utak mo ang kahit anong pagtatangka mong lumagpas doon. Maaaring makakuha ka ng bonus, magandang deal, o dagdag sahod, pero may mangyayari rin, isang utang, unexpected expenses, o pagkawala, at babalik ka sa dati. Dahil ang pananaw mo sa sarili ang nagtatakda ng temperatura ng buhay mo. At ito ang marahil hindi pa nasasabi sa'yo, hindi ang mundo ang naglilimita sa'yo, kundi kung paano mo nakikita ang sarili mo sa mundo. At habang hindi mo binabago ang pananaw na yan, paulit-ulit mo lang mararanasan ang mga parehong cycle, iba lang ang mga tauhan. Maaaring magpalit ka ng trabaho, ng lugar, ng karelasyon, pero pareho pa rin ang istorya. Dahil ang pananaw mo sa sarili ang sumusulat ng script. Kapag nakikita mo ang mga taong tulad ni Oprah Winfrey, ano ang nakikita mo? Isang napakagaling na babae na may malaking imperyo sa media. Pero kakaunti lang ang nakakaalala na mahirap siya noong bata, na-abuse siya, at paulit-ulit na na-reject sa career niya. Ano ang nagpatuloy sa kanya? Ang pananaw niya sa sarili.
Hindi niya tinanggap na biktima siya, nakita niya ang sarili bilang isang tao na may kakayahang gumawa ng pagbabago, kahit wala ng ibang naniniwala sa kanya. Iyan ang pagkakaiba ng mga taong nakaka-break ng cycle, at ng mga paulit-ulit lang, ng mga umuunlad at ng mga nananatiling stagnant. At wala itong kinalaman sa itsura, pinagmulan, o titulo, kinalaman ito sa kung ano ang tingin mong nararapat sa'yo. At kung ano ang tingin mong nararapat sa'yo, yon lang ang pinapayagan mo. Kung gusto mong magbago ang resulta, baguhin mo ang pananaw mo sa sarili. Simulan mo sa maliit. Isulat mo kung sino ang gusto mong maging, ilarawan mo ng detalyado kung paano ka maglakad, magsalita, at tutugon sa mga hamon. Isipin mo ito araw-araw, damhin mo ng malalim. At higit sa lahat, kumilos ka na parang ikaw na yon, kahit parang nag-artista ka pa sa una. Dahil ang pag-uulit ay lumilikha ng familiarity, at ang familiarity ay nagiging identity. At masasabi ko sa iyo ng may katiyakan, ang pananaw mo sa sarili ngayon ay hindi permanente, refleksyon lang ito ng mga naprogram sa iyo. At ang lahat ng naprogram ay pwedeng mareprogram. Ang tanong, handa ka bang makita ang sarili mong karapat-dapat, may kakayahan, at deserving bago pa dumating ang resulta? Kung handa ka, nagawa mo na ang unang hakbang. Dahil ang lahat ng magagandang bagay ay nagsimula sa isipan ng taong nangahas na isipin ang sarili na lampas sa nakikita ng iba. Maraming tao ang buong buhay na naghahanap sa labas ng bagay na nasa loob lang pala. Naghahabol sila ng mga libro, kurso, seminar, para mahanap ang magic formula, shortcut, o ultimate solution sa lahat ng problema nila. At alam mo ang mas nakakaintriga? Ganon din ako noon. 9 na taon akong naghahanap ng sagot, 9 na taon akong nag-aral, naglakbay, nagtanong, nakinig sa mga eksperto, nagsulat ng notes, ginawa ang lahat ng sinabi nila. At kahit anong karunungan ang makuha ko, kahit anong lumaki ang kaalaman ko, feeling ko may kulang pa rin. Nang tumigil ako sa paghahanap sa labas at nagsimula akong mag-imbestiga sa loob, doon nagsimulang mag-connect ang mga puzzle. Ang tunay na transformation, yung nagbabago ng ugali mo, ng resulta mo, ng buhay mo, hindi ito galing sa labas. Nangyayari lang ito kapag handa kang tumingin sa loob ng may katapatan. At hindi ito madali. Walang gustong harapin ang sarili niyang takot, pagdududa, at limitasyon. Mas gusto nating maniwala na ang problema ay nasa gobyerno, sa boss, sa ekonomiya, sa pamilya, sa nakaraan. At habang ginagawa natin yan, tinatago natin ang tanging bagay na makapagpapalaya sa atin, ang buong responsibilidad sa sarili nating buhay. Sa mga taong iyon ng paghahanap, isang bagay ang naging malinaw sa akin, lahat ng kaalaman sa mundo ay walang kwenta kung hindi mo ito gagamitin. At higit pa doon, kung hindi ka naniniwala na karapat-dapat kang maranasan ang mga resulta ng kaalamang yan. At dito pumapasok ang pinaka-importante, ang karamihan ng mga tao ay hindi kumikilos hindi dahil hindi nila alam ang gagawin, kundi dahil nagdududa sila sa sarili. At ang pagdududa ay pumapasok ng tahimik na hindi nila namamalayan na sila ay sinisira nito. Naalala ko pa noong umpisa. Iniiwasan kong magpakita, iniiwasan kong pumunta sa mga meetings, iniiwasan kong sabihin ang iniisip ko. Mas gusto kong manahimik kaysa maging tanga. Minsan, may magandang ideya ako, pero nilulunok ko na lang. At kinakain ako nito sa loob. At ang mas masama, habang tumatahimik ako, mas lalo kong pinapalakas ang paniniwala kong hindi ako sapat. Isang mabisyo na cycle. At naranasan mo na ba yan? Tumahimik ka na kahit dapat kang magsalita. Natakot kang sumubok dahil sa takot na magkamali. Tumigil ka na sa pagsubok dahil sa tingin mo hindi ka pa handa. Yan ang tawag dyan, pagdududa. At ang pagdududa ay isang tahimik na lason na unti-unting sumisira ng mga pangarap. Hindi ito sumisigaw, pero ito ay pumipigil. At ang gamot dito ay simple, kumilos. Ang pagkilos lang ang may kakayahang mawala ang pagdududa. Pero hindi basta pagkilos lang, kumilos kahit natatakot, kahit insecure, kahit walang kasiguruhan. Pinipilit kong kumilos, gumawa ng maliliit na hakbang, isang tawag, isang usapan, mas malalim na pag-aaral. At ang bawat maliit na hakbang ay nagbabalik sa akin ng kaunting tiwala na nawala. At ang prosesong ito ay napaka-powerful na nagdala sa akin mula sa pagiging ordinaryo hanggang sa mga entablado, mula sa kahihiyan hanggang sa pamumuno, mula sa pagdududa hanggang sa kaliwanagan. Ngayon, nakikita ko ang maraming taong nakakulong sa mga pagdududa na hindi naman kanila. May dala silang mga paniniwala na minana nila, mga narinig nila noong bata pa, mga negatibong komento na naging katotohanan sa kanila.
At ito ang bumuo ng kanilang desisyon, ugali, at emosyon. At pinatutunayan ito ng science. Ang mga pag-aaral sa Stanford University ay nagsasabi na mga 80% ng iniisip natin araw-araw ay negatibo, at karamihan dito ay inuulit araw-araw. Kaya pala maraming tao ang feeling na nakakulong sila, kahit na may sapat na kaalaman. At kapag naintindihan mo na ito, nagbabago ang lahat. Hindi mo nasisisihin ang sarili mo dahil hindi mo magawa, at maintindihan mo na kailangan mo lang itigil ang cycle. At ang pagtigil ay magsisimula sa isang pagpili, itigil ang paghahanap sa labas at alagaan ang sarili mong programming. Dahil kahit ano pang matutunan mo, kung ang sistema mo sa loob ay nagsasabi na hindi ka kaya, wala ring mangyayari. Simulan mo sa kung ano ang meron ka. Tumingin ka sa loob at alamin ang mga paulit-ulit mong iniisip. Isulat, pag-aralan, at tingnan kung iyo ba talaga o galing sa iba. At doon, simulan mong palitan. Affirmations, visualizations, bagong attitudes. Isa kada araw. At sa paglipas ng panahon, makakakita ka ng pagbabago, maliit man sa simula, pero totoo. At lalago ito. Maaaring magduda ka ngayon, maaari mong isiping napakasimple nito. Pero inaanyayahan kitang subukan. Sa loob ng isang linggo, itigil mo ang pagkumpara sa iba, itigil mo ang paghahanap ng bagong sagot, at kumilos ka na sa alam mo na. Araw-araw. Gawin mo ito at tingnan mo kung paano tutugon ang isipan mo, kung paano magbabago ang energy mo, at kung paano dadating ang bagong ideas. Dahil ganito ang takbo, ang movement sa loob ay lumilikha ng resulta sa labas. At kapag nangyari iyon, maintindihan mo na ang hinahanap mo ay hindi naman pala malayo. Naghihintay lang na tumigil ka sa pagtaka sa sarili mo at tanggapin ang iyong sariling kapangyarihan. Ilang beses mo na bang naramdaman ang sobrang excitement matapos manood ng inspiring talk o magbasa ng nakaka-inspire na libro? Sa loob ng ilang araw, feeling mo nasa kontrol ka, puno ng energy, motivated, at sigurado kang kaya mo na. Pero bigla na lang mawawala yung apoy. At babalik ka sa dati. Babalik ang dati mong habits, babalik ang mga dati mong iniisip, at ang buhay mo ay ganon pa rin. Nangyayari ito sa halos lahat. At hindi ito dahil sa kawalan ng gusto, dahil hindi nagtagal ang resulta, hindi ito sumigla. Sa loob ng mga dekada, pinag-aralan ko ang fenomeno na ito. Nakita ko ito ng paulit-ulit. Mga taong natuto, na-excite, pero hindi na itutuloy ang pagbabago. Parang may nagsasabotahe sa kanila. At hinanap ko ang sagot. At natagpuan ko ito sa isang simple, pero malakas na konsepto, pag-uulit. Pero hindi basta pag-uulit, may malay, may direksyon, may intensyon, at may disiplina. Ito ang nagpapatuloy ng mga resulta. Kaya ko ginawa ang programang 6 Minutes to Success. Dahil alam kong hindi sapat ang magturo, kailangan ng sistema, araw-araw na routine para matulungan ang mga tao na magkaroon ng bagong mental pattern. Dahil sa huli, hindi sa kung gaano karami ang nalalaman mo, kundi sa kung gaano mo ito na-internalize. At ang tanging paraan para ma-internalize ang isang bagay ay ang paulit-ulit na pag-uulit nito araw-araw hanggang sa maging automatic na. Ang utak ng tao ay isang machine na mahilig sa pattern, nagsisave ito ng energy. At dahil dyan, inuulit nito ang alam na nito. Kung araw-araw kang nagigising na iniisip ang mga bayarin, nagrereklamo sa traffic, at natatakot sa future, gagawin ito ng utak mo na pattern. At ang pattern na yan ang bubuo ng ugali mo, desisyon mo, at resulta mo. Ang tanging paraan para masira ang cycle na yan ay ang magkaroon ng bagong pattern. At, nangangailangan ito ng panahon, pero posible ito. Ang mga pag-aaral sa University of London ay nagsasabi na ang average na panahon para sa isang bagong habit na maging automatic ay 66 na araw. At hindi dahil sa gagawa ka ng marami sa isang araw ay magiging automatic na ito, dahil sa kaunting gagawin mo araw-araw. Maliit na hakbang, araw-araw, sa parehong direksyon. Ito ang nagpapatuloy ng pagbabago, ito ang nagpapalit ng impulse sa consistency, ito ang nagpapalit ng information sa transformation. At naaalala ko ang isang espesyal na sandali. Nasa isang session ako kasama ang isang grupo ng students, at may isang babae ang tumayo at nagsabi, "Bob, sinubukan ko na ang lahat. Nagbabasa ako, nag-aaral, nakikinig sa mga audios, pero hindi pa rin nagbabago ang buhay ko." Tiningnan ko siya at tinanong ko, "Gaano kadalas mo inuulit ang mga ideya na gusto mong maranasan?" Nag-hesitate siya at sumagot, "Paminsan-minsan." At sabi ko, hindi paminsan-minsan ang trabaho ng utak mo, araw-araw ang trabaho nito.
Kaya kung hindi mo ito pinapakain ng gusto mo, ipagpapatuloy nito ang pag-uulit ng mayroon ka na. Ang utak ay parang garden. Kung wala kang itatanim na bago, ang mga damo ang mananaig. At ang pagtatanim ng isang beses lang ay hindi sapat, kailangan itong alagaan araw-araw, diligan, protektahan, at linangin. Para kang pumunta lang sa yewen ng isang beses, at inaasahang lalaki ang muscles mo, hindi ka rin pwedeng makinig lang ng isang beses, at umasa na magbabago na ang buhay mo. At kaya nga, kahit ngayon, kahit ilang taon na akong nagtuturo, ginagawa ko pa rin ito. Araw-araw. Nakikinig ako sa mga audios, binabasa ko ulit ang mga classics, sinusulat ko ang mga goals ko, nire-review ko ang mga paniniwala ko. Dahil alam ko na ang nagdala sa akin dito ay hindi ang magdadala sa akin sa unahan. At kung titigil ako, babalik din ako sa umpisa. Ang pagkakaiba lang ay alam ko na ito ngayon at ayaw kong pabalikin ang mga lumang patterns. Kailangan mong maintindihan ito, ang pangmatagalang resulta ay hindi galing sa mga peaks of motivation. Galing ito sa araw-araw na commitment sa bagong version mo, isang desisyon na inirenew mo araw-araw, isang conscious choice na mabuhay sa level ng gusto mo, kahit hindi pa ito refleksyon ng reality mo. Ang pag-ulit ang sikreto. Pero hindi basta pag-ulit lang ng kahit ano, pag-ulit ng bagay na nag-elevate, nagpapalawak, at nagpapalaya. At sa paglipas ng panahon, ang utak mo ay titigil na sa paglaban, tatanggapin na nito ang bagong ideya. At kapag nangyari iyon, may magic na mangyayari, magbabago na ang kilos mo, magbabago na ang isip mo. At without effort, maakit mo na ang mga resulta na akala mo'y imposible. Iyan ang tinatawag kong mga resultang tumatagal, resultang nananatili kahit magbago ang motivation, resultang hindi nawawala pagkatapos ng isang linggo. At maaari mong makuha ito, pero kailangan mong maging handa na gumawa ng mas kaunti ng mas matagal, pumili ng consistency kaysa sa intensity, at magtiwala na sa proseso ng pag-uulit. Nagiging eksakto ka na kung sino ang kailangan mong maging para makuha ang gusto mo. Iyan ang tunay na trabaho. Parang bulong lang sa hangin, unti-unting pagbabago, halos di mapapansin ng iba. Pero ang lakas ng epekto nito, at ang magagawa nito, makakamit mo ang mga bagay na inaasam mo. Bakit? Kasi ang resulta, kitang-kita. At higit sa lahat, pamatagalan. Bahagi na to ng pagkatao mo. Ang totoo, simple lang pero napakalakas ng mensaheng to, wala kang mababago sa buhay mo ng tuluyan kung di mo bubuhayin, araw-araw, ang pag-isip mo. Yan ang nagbubuo ng realidad mo. Hindi yung alam mo, hindi rin yung gusto mo. Kundi yung paulit-ulit mong ginagawa. Kasi ang paulit-ulit na gawaing may hangarin, yan ang nagiging identidad mo. At ang identidad mo, yan ang tunay na susi sa tagumpay. Kung ramdam mo na tama to, na may kislap ng pag-asa na sumindi sa puso mo, kahit gaano kaliit handa ka na para sa susunod na hakbang. Panoorin ang video na nasa screen. Sama-sama tayong maglakbay sa iyong pag-unlad. Isusubsob natin ang sarili sa pagbubuo ng sarili, sa pagbabago ng ordinaryo tungo sa pambihira. Tandaan, hindi kailangan baguhin lahat ng sabay-sabay. Unti-unti lang, araw-araw. Maging 1% na mas mahusay kaysa kahapon. Salamat sa pagsama. Kita-kit sa susunod na video. Ituloy natin tong paglalakbay. Ang pinakamaganda ay darating pa. Tahimik lang ang proseso, simple pero napaka-epektibo. Isang unti-unting pagbabago, patuloy at matatag, na nagbubunga ng pangmatagalang pagbabago sa buhay mo. Bawat pag-ulit, bawat may layuning pag-isip, nagtatayo ng pundasyon ng realidad mo. Hindi biglaan at matinding pagbabago, kundi patuloy na pag-unlad, araw-araw na pagpapaganda ng sarili. Hindi lang pag-aaral, pagiging. Ang pagbabago ay hindi nakasalalay sa pag-aaral ng bagong kaalaman o pagnanais, kundi sa paulit-ulit na paggawa ng mga bagay na humuhubog sa iyong pagkatao. Ang pagkatao na ito, naman, ang umaakit ng mga resulta na iyong hinahangad. Isang personal na paglalakbay, kakaiba para sa bawat isa, pero iisa ang diwa, panloob na pagbabago, na humahantong sa pag-usbong ng iyong potensyal. Ang susunod na video ay palalalimin pa ang prosesong ito, tutulong sa iyo na bumuo ng mas magandang bersyon ng iyong sarili, araw-araw, hakbang-hakbang. Huwag kang susuko, dahil ang tiyaga ang susi sa pagkamit ng pagbabagong iyong ninanais. Kung naniniwala ka sa iyong kakayahan at handa kang pagsikapan ito, ang tagumpay ay tiyak. Simula pa lang ito, at araw-araw ay mas malapit ka na sa pagkamit ng iyong mga pangarap. Manatili kang matatag sa iyong hangarin, at hayaang mangyari ang pagbabago ng unti-unti at palagyan.
Huwag mag-alala sa pagbabago ng lahat ng sabay-sabay, tumuon sa araw-araw na pag-unlad, sa patuloy na pag-angat. Tandaan, ang maliliit na pagbabago, na paulit-ulit na ginagawa, ay nagbubunga ng pambihirang resulta. At higit sa lahat, mga resulta na mananatili. Dahil ang tunay na tagumpay ay nasa panloob na pagbabago, sa pagbuo ng isang malakas at tunay na pagkatao na sumasalamin sa iyong mga mithiin at halaga. At muli, maraming salamat sa iyong dedikasyon, sa iyong presensya sa paglalakbay na ito. Sana'y makita kita sa susunod na video, upang magpatuloy tayong magkasama sa kapanapanabik na paglalakbay na ito. Dahil ang hinaharap ay nag-aalok ng malalaking tagumpay sa mga naglalaan ng panahon sa kanilang pag-unlad. Ang pagbabago ay isang proseso, hindi isang pangyayari. Isang patuloy, progresibo, at matatag na proseso. Maging alerto sa bawat hakbang, bawat tagumpay, gaano man kaliit. Ang bawat maliit na tagumpay ay nagpapalakas ng iyong paniniwala sa sarili at nagpapakain sa iyong paglalakbay tungo sa pambihira. At tandaan, hindi ka nag-iisa. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito, magkahawak kamay, tungo sa mas magandang bersyon ng ating mga sarili. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga karanasan, ang iyong mga hamon, at ang iyong mga tagumpay sa amin. Ang iyong paglalakbay sa personal na pag-unlad ay kakaiba, mahalaga, at nandito kami upang suportahan ka sa bawat hakbang.